Sasama ako sa'yo. Bilisan niyo pa po, Papa! Cinderella! 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 Huh? Gumising ka na at marami ka pang gagawin. Napanaginipan ko na naman si Papa. Paglalakbay sa kasiyahan. May sulat kayo, Cinderella. Talaga po, Ginoong Green? Maraming salamat po. Ano man yun? Galing kay Papa ang sulat. Sa wakas. Para sa akin pala ang sulat na ito. Sana ay datnan kayo ng sulat kong ito na nasa mabuting kalagayan. Sa tagal ng aking pagkawala, wala akong iba inisip kundi ang ating mga anak. At sa tingin ko ay panahon na upang makapag-asawa ang ating anak na si Katrina. May ipinakilala sa akin si Ginoong Saral upang kanyang maging kabiyak si Lina. At sa tingin ko ay magkakasundo sila ng binatang yon. Hindi ka magtatagumpay, Saral. Alam kong ginagawa mo lamang ito para hindi nila mapangasawa ang prinsipe. Narito na po ang tsa, Tia. Kamusta raw po si Papa? Ayon sa sulat, mabuti naman daw ang lagay niya. Talaga ho? Huh? Tama. May naisip na ako. Katrina! Jane! Sigurado ba kayo, Mama? Yun ang sabi niya. Pero ayoko ho. Kaya nga makinig kayo sa aking plano. Napakahusay niyo, Mama. Magandang ideya yun. Kaya kumilos na kayo. Bagay na bagay sa'yo. Oo nga, Cinderella, bagay sa'yo. Oh, ayan. Bagay na bagay pala sa'yo. Bakit niyo po ginagawa sa akin to? Cinderella, paminsan-minsan dapat ka mag-ayos ng iyong sarili. Alalahanin mong galing ka sa marangal na angkan. At siya nga pala, isuot mo na rin tong kwintas upang lalo kang mukhang elegante. Bagay na bagay sa'yo. Ayan, Cinderella. Mahusay ka rin pumili. Nako, ang ganda-ganda mo na ngayon, Cinderella. Ayusin kaya natin ang buhok mo. Ano po ba talaga ito? Huh? Nariyan na sila. Napakaaga. Hindi ka magwawagi, Saral. Katrina, Jane, salubungin ninyo ang ating mga bisita. Alam niyo na ang inyong sasabihin. Opo, bilisan natin, Jane. Ipagpaumanin ninyo kung sakaling kayo ay naghintay ng matagal. Hindi po namin alintana ang paghihintay. Kung ganon, tuloy. Ipinakikilala ko po sa inyo ang aking kababatang si Ginoong Melville. Isang karangalan po na makilala kayo, Ginoong Melville. Di ba, mga anak? Tama po kayo, Mama. Opo. Ibig ko lang pong malaman, sino po sa kanila si Katrina? Ha? Ipinakikilala ko sa inyo si Cinderella. Nagagalak ako magpakita kita, Cinderella. Kumusta ka na? Mabuti naman ako, Isabel. Ha? Magkakilala pala kayong dalawa. Ganun nga po, Ginang. Maiba po ako. Kaya kami naparito ay upang makilala ni Melville si Katrina. Ay, nako. Si Ginoon Saral marahil ay nalilito na sa aking mga anak, Isabel. Ayon sa sulat na natanggap namin sa aking asawa, tanging si Cinderella lamang ang nabanggit doon. Ha? Ganun ho ba, Ginang Selina? O paano, Melville? Ikaw nang bahala sa sarili mo. Mabait yan si Cinderella at tiyak na malilibang ka sa kanya. Cinderella, ikaw nang bahala kay Melville. Huwag na ho kayo mahihiya, Ginoong Melville. Ituring ninyong tahanan ninyo ang bahay na ito. Ano ba nangyayari? Bakit parang hindi yata sila nag-uusap? Nakakainis? Alam mo, sayang, Katrina, may itsura sana siya, kaya lang masyado siyang tahimik. Pero alam mo, maswerte tayong dalawa, Jane. Dahil hindi tayo mapapangasawa niya. Pero alam mo, Katrina, parang bagay kayong dalawa. Huwag ka nga magbiro ng ganyan.
Alam mo namang nakatakda ako para sa prinsipe. Ikaw ang nagbibiro, Katrina. Ang prinsipe ay sa akin lang. Kung ako sa'yo, hindi ko napakakawalan pa ang ginoong Melville na yan. Mag-isip-isip ka nga. Mas bagay kayong dalawa. Melville, Bakit? nang makausap mo ang aking ama, may nabanggit ba siya sa'yo? Ang tanging nabanggit lang niya hinahanap-hanap ka niya. Ang tagal ninyang wala. Matagal na ba kayo magkakilala ng kababata kong si Isabel? Hindi pa naman. Tinulungan ko lang siya minsan. Alam mo, natutuwa ako't naging kaibigan ka ni Isabel. Alam mo kasi, wala masyadong kaibigan si Isabel. Madalas, nag-iisa lang siya. Tuloy, ang akala ng iba, suplada siyang babae. Hindi naman siya ganon. Totoo, Cinderella? Oo. Hindi ko maintindihan ng dalawang to. Bakit naman si Isabel ang pinag-uusapan nila? Kung magpapatuloy yan, hindi sila magkakatuluyan. Bakit nandyan kayo? Wala, Mama. Pinakikinggan lang namin ang pinag-uusapan nila. Baka kasi hindi marunong sumagot si Cinderella. Ganun nga po, Mama. Sisilip na. Huwag niyo siluhin, Mama! Gustong-gusto niya magkaroon ng kapatid na babae. Kaya naman talagang naiinggit siya sa'yo, Cinderella. Naku, pasensya na kayo. Hindi namin sinasadya. Dapat talaga ipaayos ang pintuan niya. Pasensya ka na, Cinderella. Cinderella, Bakit po? magkakaroon ng munting salo-salo rito bukas. Ibig ko ikaw ang mag-asikaso ng mga kakailanganin. Ano po ba ang okasyon, Tia? Isang pasasalamat para sa ating bisita si Ginoong Melville. At upang magkaroon na rin ng formalidad ang inyong nalalapit na pag-iisang dibdib. Napakapalad mo, Cinderella. Kabilang si Melville sa mayamang angkan, kaya tiyak na ang iyong kinabukasan. Hindi ko po kayo maintindihan. Ako rin. Dahil hindi naman ako ang may pakana ng planong ito kundi ang iyong ama at si Ginoong Melville ang pinili niya para sa'yo. Kailan niya ho sinabi yun? Sa huling sulat niya na ipinadala para sa akin kahapon. Pero, Hindi ko naman pwedeng tutulan ng kagustuhan ng inyong ama sapagkat para na rin yun sa inyong kinabukasan. Nagtataka nga ako kung bakit ginusto niya mauna ka kaysa kay Katrina. hindi po yan totoo. Ano ka mo? Alam ko pong hindi niya ako hahayaang makasal sa hindi ko gusto. At anong ibig mo sabihin? Hindi ko matatanggap na iniisip mong hindi ako nagsasabi ng totoo. Paumanhin po. Yan ba ikaganti mo sa akin? Napag-isipan mo ako sinungaling, Cinderella? Hindi mo lang alam. Kung gaano kita kamahal, higit sa akin mga anak. Huwag na po kayong umiyak, Tia. Napakalupit mo. Patawad. Hindi ko po gusto saktan kayo. Kung ganon, pakasal ka kay Ginoong Melville, Cinderella. Pero, Tia, hindi pa po ako handang mag-asawa. Si Ginoong Melville ay malapit sa pamilya ni Ginoo Saran. Sakaling hindi ka pumayag, tiyak na malalagay sa panganib at trabaho ng iyong ama. Tandaan mo yan. O ano? Bakit bigla ka na nahimik? Tandaan mo, Jane, kailangan si Cinderella ang magmumukhang maganda ngayon. Kaya ba dapat mas simple lang ang damit natin, Katrina? Ito, simple lang to, di ba? Ay, nako, bahala ka na nga. Basta ako, ito ang bibilin ko. Ang ganda naman yan. Hindi ba si Leonard yun? Ha? Nasaan? Yung naroon sa labas, hindi ba yun yung kaibigan ni Cinderella? Talaga bang ikakasal na siya? Mamaya na iahayag ang kanilang pag-iisang dibdib. Tuwang-tuwa kaming lahat. At si Cinderella naman, hindi na siya makapagantay. Hindi ako naniniwala. Cinderella, kumusta ka na? Mabuti naman, Isabel. Umalis lang sandali ang kaibigan ko si Melville. Pero maya-maya lang, narito na siya. Cinderella, buo na ba talaga ang iyong pasya? Hindi ko alam, Isabel. Alam mo, mabuting tao si Melville. Nalalaman ko yun, Isabel. Kaya lang ayaw mong magpakasal sa hindi mo gusto. Salamat naman at nauunawaan mo ko. Alam mo, pareho lang tayo, Cinderella. Parehong sunod-sunuran. Isabel, gusto ko magpakasal sa isang lalaking iniibig ko.
At hindi yung lalaking pinili ng aking ama para sa akin. Ang tanging mahalaga lamang sa kanya ay yung magiging kalagayan namin sa lipunan. Si Melvin yata yung parating. Ang mabuti pa siguro, Cinderella, ay yayain mo siya doon sa hardin. Sige na. Madalas kami mamasyal dito ni Isabel nung bata pa kami. Napakaganda, Melvin. Ano yan? Isang bangka. Ito ang madalas namin laruin noon. Alam mo, Cinderella, pangarap namin dalawa na makapaglakbay sa dagat. Talaga? Gusto ko kasi makarating sa ibang lugar, Cinderella. At tuklasin ang mga iba't ibang bagay na hindi ko pa nakikita rito sa atin. Ganun ba? Kumusta, Cinderella? Anong ginagawa mo dito, Leonard? Ikaw ba si Prinsipe Leonard? Hindi siya ang prinsipe, Melvin. Siya si Leonard na aking matalik na kaibigan. Kumusta ka? Bakit naririto ang Leonard dahil sa aking pamamahay? Jane, Katrina? Gusto kong puntahanin mo si Cinderella at makipagkwentuhan kayo doon sa kanyang kaibigan. Sandaling oras na naman ang gagawin ninyo para makipagkwentuhan. Kailangan lang natin pag-iwalay ng dalawang yan. Pero naman, kapag gusto natuloy ang sa nilang dalawa ni Mel, isa sa inyo sa mapasang asawa niya. Alam niyo ba kung bakit ginagawa ko ang bagay nito? Upang isa sa inyo mapangasawa ng prinsipe. Pero kung talagang ayaw ninyo, ako ang gagawa ng paraan. Mabingat din. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo yan, Ayaw Leonard? mo maniwala? Mabuti naman at nakarating ka rito, Leonard. Salamat nga po pala sa pag-imbita niyo sa akin. Teka, baka nagugutom ka na. Ibig mo ba samahan kitang kumuha ng pagkain? Maraming salamat na lang po, pero gusto pa po ako, Senyora Salina. Talaga palang matigas ang ulo ng batang ito. Kung ayaw mo rin lang kumain, mas makakabuti siguro sa mama ko sa hardin. Napakaganda ng inyong mungkahi. Gusto mo bang sumama, Cinderella? Aba, sige, sasama ako. Cinderella, sandali, kailangan kita rito. Hindi tayong dalawa. Salamat na lamang sa inyo. Naku! Ay, napakabango. Maraming salamat sa'yo, Leonard. Ha? Gusto kasi ng aking tiya na ipaalam ko sa nakakarami ang pag-iisang dibdib ko kay Ginoong Melville. Pero ayoko, kaya mas nakakabuting narito ako sa labas. May alam akong solusyon dyan. Anong ibig mo sabihin? Pagmasdan mo silang dalawa, Cinderella. Hindi mo ba naisip na baka sila talaga ang nag-iibig? Marahil tama kasi sinabi mo. Dahil kapag nagkukwento si Melvin tungkol kay Isabel, napapansin ko ngumingiti siya. At ganun din naman si Isabel kapag nagkukwento siya ng tungkol kay Melvin. Kasi Kamastan si sila, tama ka. at maglibot si Daisy. Pero alam mo, talo pa rin kita. Alam mo bang nung una ko pa lang sila nakita, parang sila talaga ang nararapat sa isa't isa. Ay, yabang mo talaga! Hindi ko gusto ang nangyayari nito. Kapag dyan siya nakikipagkwentuhan sa palaboy na yan, tiyak na mawawala ng interes si Ginoong Melville sa kanya. Itong isang to, akala mo gwapo. Puro naman tigyawat. Kay Cinderella nakapangalan. Kung papayag ka, tayong dalawang magsisilbing kupido sa dalawang pusong nag-iibigan. Payag ako, Leonard. Kaya lang paano ang tiya? Ano yung nasa bibig mo, Pachi? Ito marahil yung sulat na ipinadala ni Papa sa akin. Sabi ko na. Kung ganun, para kay Katrina pala siya dapat. Ibig sabihin, wala na tayong dapat ipangamba. Mga kaibigan, may isang mabigat akong dahilan kung bakit ako naghandog ng ganitong uri ng pagtitipon. Alam nyo kasi, sa pagtitipong ito ay may dalawang nag-iibigan na malapit ng ikasal. Makisig ang lalaki at maganda ang babae. Marahil silang dalawa yon. Bagay na bagay silang dalawa. Tama kayo, sila na nga. Palakpakan natin sila mga kaibigan.
Reyna. Binabati namin kayo. Sila pala, binabati namin kayong dalawa. Sina Isabel at Melvin, hindi ito maaari. Paano nangyari ito? Natutuwa ang lahat para sa inyo. Melvin, Isabel? sana lumigaya kayo. Binabati namin kayo, Isabel. Alam mo na siguro para malaman mo, ikaw talagang ibig kong makasama sa buhay. Ganun din naman ako, Melville. Pero natatakot ako baka malaman ito ng papa. At pag nangyari yun, baka pagbawalan na niya ako makipagkita sa'yo. Ganun din ako, Isabel. Pero nagpapasalamat ako kina Cinderella. Kung hindi dahil sa kanila, hindi mo ito malalaman. Melville, Sandali lamang mga kaibigan, may konti yata pagkakamali. Hindi sila ang aking tinutukoy. Mga kaibigan, makinig kayo. Hindi sila ang aking tinutukoy na magsisilog. wala nang nakikinig sa akin si Mia. Kaya sa mga tao na Oh, dahan-dahan! Patawad, papa. Sana'y maunawaan mong ginawa kong ito. Isabel! Melvin! Aba, Cinderella yun! Cinderella! Paalam sa inyo paalam! Mag-iingat kayo! Hanggang sa muling pagkikita! Salamat, Cinderella! Huwag niyo kalimutang sumulat! Hangad ko ang inyong kaligayahan! Paalam! Paalam! Paalam sa muli! Bukas yan. Anong sabi mo? Sigurado ka bang si Isabel yun? Sigurado ko po, Ginoong Sal. Umalis po siyang kasama si Ginoong Melville. Hindi ito maaaring mangyari. Sige, hanapin mo sila! Pero Ginoong Sal, Mahal kong Cinderella, si Melville at ako ay maligayang-maligaya na ngayon. Nakakapaglakbay na kami ngayon sa karagatan tulad ng pinapangarap namin noong kaming mga bata pa. Nagmamahal, Isabel. Magandang sulat. Nakakaingit sila! napakaromantiko. Nakakaingit sila! Cinderella? Cinderella! Nariyan na po! Kailangan maging malinis lagi ang paligid. At dahil hindi mo napangasawa si Ginoong Melville, babalik ka sa mga dati mong gawain. Maliwanag po. Ako na pong bahala. Balang araw ay magbabayad din ng babaeng yan. Napakalupit niya. At saka ugali! Kawawa naman si Cinderella. Mas mabuti na ito kaysa ipakasal niya ako sa isang lalaking hindi ko naman gusto. Napakasipag at napakabait talaga ni Cinderella.